Maayong gabi sa tanan nga maabot nini nga live video sa tanan namong nakong mga kaigsuonan sa BBCF dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa tibok Pilipinas hangtod na sa ubang mga nason. Ako po pala ay si Pastor Edwin Macahilos nga padayon nga magatuki or magatuon sa magapadayag sa pulong sa Ginoo o karong gabi una sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagatun-an ay sa 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 11. Unang Timoteo 6 ug 6 hangtod 11 usab ang atong pagatun-an mahitungod sa godliness and money. So, godliness in contrast sa money. So, bago kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, tayo po muna ay magampo. Among amahan sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo nining kagabion, O Lord God, sa padayon namo nga pagsimba sa iyo, O Lord God, naagi sa pagtuon sa imong pulong. Samahan mo po kami, Ginoo, as you promise in your words, Panginoon, that 2 or 3 na magkatipon sa imong pangalan, kaubang gigid namo, Ginoo, even if wala ka namo makita, O Lord God, sa among physical eyes, Panginoon, but because you promise, O Lord God, nga makaubang kagid namo, Ginoo, kung ikaw ang pag-usapan namo, nagatuo kami, O Lord God. Kami ay naniniwala nga kaubang ka namo, Ginoo, karong orasa, O Lord God, pinaagi sa imong Espiritu Santo. Naway ikaw, Ginoo, ay mahimaya, O Lord God, sa padayong pagtuon namo sa imong pulong, Panginoon. Salamat kayo nining gabi una sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 11. So, daghang mga tao nga ang ilang pagtuo sa religion ay isa lamang nga pamaagi sa pagpadato financially. Siguro tungod sa ilang nakita sa mga dagkong grupo sa religion nga ang ilang mga leaders ay sapian, pero dili ingon niini ang tanang relihiyon. Daghan pa ang atong madunggan nga komentaryo sa pipila nga magaingon, kung gusto mong masapian, magpolitiko ka or mag-artista or magtukod sa religion. Ang magpolitiko nagkinahanglan sa kwarta og popularidad para modaog ka. Mahimo kang kung unsa may imong daganan sa politics ay modaog ka dahil popular ka og dagha kag kwarta. Ang mag-artista kinahanglan nga pleasing personality o gifted usab sa pag-artista or pag-arte. So tanang kini dunay mga requirements. Ang magtukod og religion nagkinahanglan usab sa supporters og nahibal-an niya ang iyang itudlo sa religion nga iyang gitukod. So kining tulo ka mga butang murag may kamatuoran pero lisod lang buhaton. Kung pagtukod og reliyon ang pag-usapan, matud pa ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 11, gitukod na kining daan sa Ginoong Hesus samtang ania pa siya niining kalibutana, ang religion ng Kristyanismo. Matud pa ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 11. Ito po ang sinabi ni Apostle Paul through the guidance of the Holy Spirit. Ako ug si Apolos nagatinabangay sa pagbudlay alang sa Dios. Sama kamo sa uma nga gipaugmad kanamo sa Dios. Sama usab kamo sa usa ka balay nga iyang gipatukod, verse 10. Ug ako sama sa usahanas nga nangulo sa mga panday. Mao ang nagtukod sa pundasyon sumala sa katakos nga gihatag sa Dios kanako. Ang uban nga panday mao na usab ang nagapadayon sa pagtrabaho niini. Apan kinahanglan gayud nga magmatmon ang matag panday nga maayo ang iyang trabaho, verse 11. Kay dili mahimo nga magbutang ug lain pa nga pundasyon gawas sa gipahimutang na nga mao si Hesukristo. Yun na nga na
kanus abag itukod sa Ginoong Hesus ang iyang religion. 2,000 years ago, samtang ania pa siya dinhi sa kalibutan physically. Gihitukod niya ang iyang religion nga mao ang atong religion karon nga ang Christianity. Matod pa sa Matthew chapter 16 verses 18 to 19, ito po ang giingon ni Jesus Christ sa Matthew 16:18 to 19. And I tell you that you are Peter. So ang iyang gi-istorya niini sa Apostle Peter. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. So kung sa daw, iyang buhaton, iyang pagatukuron ang iyang simbahan. And the gates of Hades will not overpower it. Ang pultahan sa impyerno, the gates of Hades, ay dili maka-overpower sa kanyang itukod nga religion. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will have been bound in heaven. And whatever you release on earth will have been released in heaven. So, kung unsa daw ang iyang gapuson sa langit o ay gapuson usab, whatever you bind on earth will have been bound in heaven. Baliktad ay. And whatever you release on earth will have been released in heaven. Sa pagtukod sa Ginoong Hesus sa iyang religion, nga bao ang Kristyanismo, gihatag niya niini ang gahom usab sa iyang mga disciples or mga tinun-an nga mahimo niyang co-workers. Sama ni Apostol Peter, gihatagan usab kita nga mga Kristohanon sa Ginoo og susi para abrihan ang panghuna-huna sa usa ka tawo nga gitaptapan sa yawa ang iyang salabutan or ang iyang spiritual eyes, spiritual understanding. Mahimo kitang kagaya ni Apostol Peter nga gihatagan sa atong Ginoong Hesukristo og gahom sa pagbukas sa hunahuna sa iyang spiritual mind nga gitaptapan sa yawa. Mao kini ang giingon ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verses 3 to 4. 2 Corinthians chapter 4 verses 3 to 4. Apan kun may mga tawo nga dili makasabot sa maayong balita nga among gisaysay, so kung doon na daw mga tawo di makasabot, kana mao ang mga tawo nga nangawala. So ang mga tawo nga dili maluwas, walay kaluwasan, mao ang mga tawo nga dili makasabot sa maayong balita. Verse 4, dili sila motuo sa maayong balita tungod kay ang ilang mga huna-huna gibutaan ni Satanas nga mao ang nagpakadiyos ni ining kalibutana. So ang ilang huna-huna, ilang spiritual eyes, spiritual mind, gibutaan or gitaptapan sa yawa. Nga matod pa ni Apostle Paul, ang yawa daw ang nagpakadiyos ni ining kalibutana. Gibutaan niya sila aron dili nila makita ang kahayag sa maayong balita bahin sa gahom ni Kristo. Siya nga mao gayud ang hulagway sa Dios. Sumuna nga makita lamang sa usa ka tawo ang mensahe sa good news o sa written word of God nga patsada kung mabuksan ang iyang spiritual eyes, spiritual mind, na kung saan ang magbukas ang Espiritu Santo. Habang dili kini mabuksan, kung dili kini mabuksan, dili gid niya masabtan, dili gid siya makaangkon sa kaluwasan nga gi-offer sa atong Ginoong Dios ngadto sa matag usa in every individual. Mao kanang daghang mga tawo nga baliktad ang mga panghuna-huna tungod sa pagtaptap sa yawa. Nga ang ilang pagtuo sa religion ay isa sa mga pamaagi para pagpadatong financial. Sumuna ang ilang kuan. Og dinhi sa 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 8, dinhi gihulagway ni Apostle Paul nga kung maayo ang religion, kung ikaw ay makontento, dapat makontento ang usa ka Kristohanon sa material nga mga butang. Matod pa sa verse 6, now godliness combined with contentment brings great profit. So kung ang godliness daw inubanan sa may pagkontento, maayo kayo. Verse 7,
For we have brought nothing into this world, and so we cannot take a single thing out either. So, matod pa ni Apostle Paul, nung kita ay gipanganak, wala kita ay gidala, gikumkum nga bulawan sa pag-anhin naton ning kalibutan nung kita gipanganak. Verse 8, but if we have food and shelter, we will be satisfied with that. So, food, shelter, o ang damit, mauna ang pinaka-major nga panginahanglan sa usa ka tawo. Na kung naadaw ka ng mga butanga, dapat makontento na ang usa ka tawo. Kay sapian ka man kayo, kung mamatay ka, wala kay madadala ngadto sa imong kamatayon. Kutob lagid sa sementeryo ang ipadala sa imo. Padalaan ka mag gold, Rolex nga gold, kutob sa sementeryo. Dili mo kini madala ngadto sa impyerno, dili mo sa kini madala ngadto sa langit. So, ug tungod kay ang religion nga Tinoo dili man isa sa mga pamaagi para madato ang Kristohanon, miingon si Apostol Paul kay Timothy nga ang usa ka Kristohanon dapat makontento sa iyang sitwasyon material. Ihatag dayon og illustration si Apostol Paul sa usa ka panghitabo nga ang tanang tao miagi niini ang kapanganakan ug ang pagkamatay. Tanang tao sa pagkatao wala magkumkum og gold, matud ko pa kanina, sa dihang migawas kini sa tiyan sa iyang inahan. Og tanang tao usab sa pagkamatay dili makadala og gold or kwarta man paingon sa laing kinabuhi, kay kung padalhan man kini sa iyang mga kamag-anak, ang gold nga iyang gidala kutob ra gyud sa iyang lubnganan. Tinuod nga dunay pundok sa religion nga pangwarta lang, pero ang tinuod nga Kristyanismo dili pangwarta ang gospel, kung dili kaluwasan sa kalag og pamatasan nga parehas gayud sa atong Ginoong Hesus. Mao gyud ni ang giingon sa maayong balita. Matud pa ni Apostol Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 21. 1 Peter chapter 2 verse 21 mao ni ang giingon. For the days you were called. So, sila daw nga mga Kristohanong gitawag, since Christ also suffered for you, leaving an example for you to follow in His steps. So, ang matag Kristohanon nga gitawag sa atong Ginoong Dios o midawat ni ini nga tawag, ang atong i-follow daw nga example mao ang atong Ginoong Hesukristo. Si Jesus Christ dili mga leader sa religion, simbahanan, kung dili ang atong pagtuunan, i-focus nato ang atong mga mata sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2 verse 5, mao niyang gingon, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ang iyang gisultian ini mao ang mga Kristohanon sa Filipos. Ang inyong mga batasan ay dapat parehas sa atong Ginoong Hesukristo. Kung unsa ang batasan, karakter sa atong Ginoong Hesukristo, mausab dapat ang inyong mga batasan. Dili lamang kini sa mga Kristohanon sa Filipos, kung dili sa tanang mga Kristohanon in every generation. Busa ang religion nga kwarta ang pang-akit, mao kini ang giingon ni Apostol Paul nga false gospel sa mga Kristohanon sa Galatia. Galatians chapter 1 verses 6 to 9. Unsay giingon din ni Apostol Paul, natingala gayud ako kinsa iyang giingnan ani mga Kristohanon sa lugar sa Galatia, in the province of Galatia. Natingala gayud ako nga sayon ra kaayo alang kaninyo ang pagtalikod gikan sa Dios nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo o ang pagtuo sa lain nga ginaingon nilang maayong balita. So, kining kadaghanan siguro sa mga Kristohanon sa Galatia, dali rang na-deceive sa laing maayong balita daw. Verse 7, ang tinuod wala nay lain pa nga maayong balita, matud pa ni Apostol Paul. Nahisgutan ko kini tungod kay may mga tao diha nga nagasamok kaninyo, kay gusto nila nga tuison ang maayong balita
bahin kay Kristo. Kining mga tawhanan di ay nagatudlog ilang ginatwist ang good news mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 8. Apan hinumdumin ninyo kini bisan pag-anghel nga gikan sa langit o bisan pang kami ang musangyaw og maayong balita nga lahi kaysa una namong gisangyaw kaninyo tungluhon sa Dios. Tungluhon sila sa Dios ang nagasangyaw og laing balita. Verse 9. Nag-ingon na kami kaniadto og karon sublion ko nga si bisan kinsa nga nagatudlo kaninyo og maayong balita nga lahi kaysa inyong nadawat gikan kanamo tungluhon sila sa Dios. Sumatod pa ni Apostol Paul sa Galatians chapter 1 verses 6 to 9 na ang nagtudlo sa maayong balita pero ilang ginatwist, ilang ginabaluktot para mo sigo sa ilang gusto nga pagtulunan, tungluhon daw sila sa atong Ginoong Dios. Therefore, magbantay gayod kitang mga Kristohanon sa prosperity gospel nga nakasentro sa kwarta kay daghan kini nga titsiron sa dinhi sa Cagayan de Oro City. Ang original nga teaching sa Ginoong Hesus ug sa mga apostles mao ang krus sa Ginoong Hesus. Sa mga in contrast sa mga prosperity preachers, ministry in Jesus, pangwarta. Og sold out kaayo kining prosperity teaching sa mga Kristohanon, ilabi na gyud sa dili mga Kristohanon. Tungod kay nganuman walay tao nga dili gustong masapian o makwartahan og mao kini ang ilang main teaching sa prosperity gospel nga nagikan dinha sa dito sa Amerika. Labi na gyud ko imong tan-awon ang TVN nga TV station, Trinity Broadcasting Network. Most of the teacher of the preacher there, ang ilang ginatudlo ay prosperity preaching nga nakasentro sa kwarta. Yun nga na matod ko pa kanina, sold out kini kayo dahil walay tao nga dili gustong masapian. Gani ang most of every individual nga ang ilang plano nga nag-eskwela sila para financially maadunahan sila. So sa atong Ginoong Jesucristo, if you become a Christian, matod pa sa tudlo sa kuan sa prosperity preacher, if you become a Christian, you will be rich financially dahil kini ang gusto sa imo sa Ginoo. Nga masapian ka daw kay mao ni ang plano sa Ginoo sa imo. Gusto niyang magmalipayon ka kanunay. Mao ka nang hatagan kaniya og daghang kwarta og mga material nga mga butang. Nagsaan ba ang Ginoo nga kung musunod ang usa ka tawo kaniya tagaan siyang daghang mga kwarta? O magmalipayon siya kanunay tungod sa mga material nga panalangin nga ibubo sa Ginoo sa iya dahil Kristohanon siya? On the contrary, opposite hinuon ang gisaan sa Ginoo pag committed ang usa ka tawo ngadto sa atong Ginoong Hesus. Matod pa sa Matthew chapter 16 verse 24 ug 2 Timothy chapter 3 verse 12 muning gingon sa pulong sa Ginoo through mismo sa atong Ginoong Jesucristo. Matthew chapter 16 verse 24. Then Jesus said to his disciples, if anyone wants to become my follower, he must deny himself, take up his cross, and follow me. So, unsa daw? Dili niya sundon ang iyang kaugalingong kagustuhan, deny himself. Ang gusto sa atong lawas ay kuan kay ta, relax kayo, dili gusto o mga lison-lison, komportable, ang comfort mo nang ginang gusto sa matag tao. Pero matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, if you want to follow me, to become my disciples, deny yourself. Dili mo sundon ang imong kaugalingong gusto kung dili ang gusto sa atong Ginoong Jesucristo. Take up your cross
Kailangang dawaton mo ang mga kalisdanan isip usa ka Kristohanon, dahil ikaw ay Kristohanon, bukal ka sa imong pagtuo mahitungod sa atong Ginoong Kristo, and follow me, matod pa sa atong Ginoong Kristo. Matod pa ni Apostle Paul, 2 Timothy chapter 3 verse 12, now in fact, all who want to live godly lives in Christ Jesus will be persecuted. So mauni ang mga saad sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Diyos, siyang written word. If you want to be a faithful Christian, mao gini ang iyang gisaad. If you want a godly lives, if you live a godly lives in Christ Jesus, you will be persecuted. Ang yawa unsay gisaad kung musunod sa ang usa ka tawo sa iya, hatagan sa bahandi og mga material nga mga butang. Munang saad sa yawa. Munang most people sa atong kapanahon ng karon, ang gisunod nila ang gusto sa yawa. Gusto nilang masapian. Ang pagkasapian sa tao, dili daotan kung kini ay plano sa Ginoo, gitugot sa Ginoo, pero kung mao kini ang imong first priority nga target sa imong kinabuhi, against ana ang atong Ginoong Dios. Mauna ang style, technique sa yawa nga masapian o malinta na dayon ang Ginoo. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa Matthew chapter 4 verses 8 to 10, muna niyang gingon, again the devil took him, kinsa gidala sa yawa si Jesus Christ. Muna ang temptation sa atong Ginoong Kristo nga kung saan ang nag-tame sa kanya, nagsulay kaniya ang yawa. Again the devil took him to a very high mountain, taas kay nga bukid, and showed him all the kingdoms of the world, o gipakita ang karangyaan sa kalibutan and their grandeur. Kingdom of the world and their grandeur. Verse 9, Matthew chapter 4 verse 9, and he said to him, ang yawa maingon kay Jesus Christ, I will give you all these things if you throw yourself to the ground and worship me. Ihatag ko kanimo, Jesus, ang karangyaan sa tibuok kalibutan, comfortably comfort sa tibuok kalibutan, luxury sa tibuok kalibutan, kung ikaw ay musimba kanako. Mao nang temptation sa yawa nganto sa atong Ginoong Kristo. Ang karangyaan, ang comfortable, ang luxury sa kalibutan. Unsay gitubag sa atong Ginoong Kristo sa verse 10 ng Matthew chapter 4 verse 10. Then Jesus said to him, go away, Satan, for it is written, you are to worship the Lord your God and serve only Him. Para mosimba ang atong Ginoong Kristo sa yawa ni Satanas, giopiran siya og comfort sa kalibutan, luxury sa kalibutan, tanang bahandi may ranasan niya sa kalibutan kung siya ay musimba sa yawa. Rumatod pa sa atong Ginoong Kristo, pahawa ka na ako, Satanas. Ang angay natong simbahon, ang angay mong simbahon, ang Diyos lamang. O kini nga temptation sa yawa, gitubag kini sa Ginoong Hesus sa Matthew 16:26 nga nagaingon. For what does, lain kini nga passage nga gipakita sa atong Ginoong Kristo nga ang kayamanan, material blessings, financial achievements dinhi sa kalibutan, baliwala na i-compare sa kalag sa usa ka tawo nga kung mauna ang gi-focus magpakayaman ining kalibutan na mawala ang iyang kaluluwa o paingon sa impyerno. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa Matthew chapter 16 verse 26, for what does it benefit a person if he gains the whole world but forfeits his life? Unsa may makuha nga benepisyo sa usa ka tawo, maangkon man niya ang tanang karangyaan, tanang kayamanan sa tibuok kalibutan, pero ang iyang kinabuhi, ang iyang kalag, maadto naman sa impyerno. Or what can a person give in exchange for his life? So munang giingon sa atong Ginoong Kristo, munang giingon sa atong Ginoong Dios ro Apostol Paul nga kung nakay makaon, nakay shelter, panimalay, nakay mga damit, masuot, makontento ka. Busa amping gyud ta
mga igsoon nga mga Kristohanon nga dili ta madala sa temptation sa false teachers nga prosperity gospel. Therefore, kung ikaw tinong nga Kristohanon, magkontento ka sa imong material situation kay mao kini ang gisugo kanimo sa imong magbubuhat through Apostle Paul. Makontento. Be content. Sometimes we wish we were younger. We were somewhere. We had that something. We had that something. But sometimes we waste too much that we miss to enjoy who we are, where we are, and what we have. Na kung unsay na sa ato, i-enjoy nato na. Di na nato panganduyon ang wala sa ato, kung moabot kinit dahil sa atong pagsisikap, maayo. Pero samtang sa present na situation, kung unsa may anaa kanimo, kini ang dapat mong i-enjoy. The secret of happiness is to embrace and appreciate everything that happens in our life. I-embrace mo, i-accept mo ang nangyari nga gitugod sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa 1 Timothy, sa 2 Timothy, 1 Timothy chapter 6 verse 9, ang mahiaguman sa magpursige nga masapian financially. Matod pa sa written word of God sa verse 9, those who long to be rich, kadtong long yun, nag-desire nga masapian. However, stumble into temptation and a trap, and many senseless and harmful desires that flung people into ruin and destruction. So, madaot ang iyang kinabuhi. Kung ang gidesire niya, gusto gid siyang masapian. Sapian ang iyang kinabuhi, pagmata niya sa buntag, ala, persige sa plano niya nga masapian. Madaot ang iyang kinabuhi, ang iyang kalag madaot. Kung ang usa ka Kristohanon dili makontento sa iyang situation materially, og mag-ambisyon na hinon siyang madato, mahiagum daw siya sa tentasyon nga makadaot sa iyang pagka-Kristohanon. Muna ang giingon sa 1 Timothy chapter 6 verse 9. Daghang mga Kristohanon nga tungod sa paglakag sa mga material nga mga butang, natrap na hinon sila sa usa ka sitwasyon nga maghatag kanila og walay hinungdan nga kinabuhi. Daghang mga sapian nga guba ang pamilya, daghang mga sapian nga dili mayog yun ang kinabuhi. Wala na sila time sa bulaton sa Ginoo. Kay tuan naman sa pagpanlimbasog nga makwartahan. Imbis unta ang oras nga para sa Ginoo, labi na gyud kining Domingo kay kini gisugo sa Ginoo nga dili gid undangon ang adlaw sa pagsimba, kay dapat kay hapit na daw moabot ang atong Ginoong Dios. Instead nga muundang magdinasigay ang matag Kristohanon sa ilang pagsimba. So, muna nga ahana nato mabasa sa Hebrew chapter 10 verse 25. Hebrew chapter 10 verse 25. Wala pa isulat din eh. So, wala na sila at time sa buluhaton sa Ginoo kay tuwa naman sa pagpanglimbasog nga makwartahan. Imbis ang Sunday nga gisugo sa Ginoo nga ipahulay og pagasimbahon siya, tuwa naman sa negosyo dahil pag Sunday manggod, dako ang kita sa negosyo. Dahil mo ng time nga daghang mga tao, daghang kag customer. Wala na sila time sa pag-relax kay na-trap naman sila sa pagpanapi. Wala sila time sa Ginoo kay ang ilang hunahuna mangyawat nga makasapi or masapian. Dugang sa ilang natigom baka. Mao kini ang mga butang nga walay hinungdan ang kinabuhi nga gihatag sa Dios kaniya, gihurot niya sa pagpanapi og ang gisugo sa Dios nga pangitaon siya og ang iyang pagkamataro nga giingon sa Matthew chapter 6 verse 33, wala niya kini matuman kay ang priority sa iyang kinabuhi mao naman ang pagpangita sa salapi. Mao kini ang gisugo sa atong Ginoong Kristo sa matag Kristohanon.
Matod pa niya sa Matthew 6:33, "But above all, pursue His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So ang context niya ay nag-ingon ang Ginoong Jesucristo nga ayaw kabalaka sa imong pagkaon mga panginahanglan, kay ang amahan nimo sa langit nakahibalo nini ug ihatag kana kanimo. Ang imong kabalakaan mao ang pagpangita sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarong, ug ang imong kabalakaan nga panginahanglan kusang ihatag kini kanimo sa atong Ginoong Dios. So kini nga passage ang Matthew chapter 6 verse 33, halos daghan kay mga Kristohano nakabalo ni ani dahil kantahon lang ni hibaw na, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Moingon pa dayon siya nga, makasabot man ang Ginoo sa akong pagkabisi sa pagpangita ug panginabuhian, dili gid makasabot ang Ginoo. Dahil bisag unsaon mo pang limbaso kung dili ihatag sa imo sa Ginoo, dili gid mo na makuha. Itugot lang niya. Kung itugot niya po, pwedeng makuha mo. Yun na nga na makasabot ang Ginoo sa imong pagkabisi, nga bisag ang oras nga para ang adlaw ug ang oras nga para unta sa iya gikuha mo pa. Gitagaan ka og 7 ka adlaw para gitagaan kita tanan og 7 ka adlaw. Pero ang usa ka adlaw niini dili nato gamiton sa atong kagalingon kundi para sa atong Ginoong Dios. 6 days lang ang ato. Ang ikapito kaadlaw para na sa Ginoo. Kitang mga Kristohano nagasimba kita, nagasama-sama kita sa atong pananambahan Sunday, unang adlaw sa semana Sunday. Ang remaining days following days ay para sa atong kaugalingong pagpangita, panghanap buhay. Pero ang Sunday para gina sa Ginoo. Pero ang Monday paingon sa Saturday, iya gyapon na sa Ginoo. Bisan tuod ang ginabuhi kita, pero ang sentro sa atong panginabuhi ang atong Ginoong Dios. Dili gyud siya masabtan sa Ginoo. Kung moingon siya nga nakasabot man Ginoo, dili gyud siya masabtan sa Ginoo. Kay ang gipalabi niya mauman ang gibawal sa Ginoo kay sa gisugo nga unahon siya. Gibaliktad niya ang sugo sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang iyang giunay noon ang panginahanglan niya ulahin ng Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things you needed shall be given unto you. Ang iyang giuna, ang mga butang nga iyang kinahanglan mo mayang giuna gipaulahin na ang Ginoo. Muna nga dili gid siya masabtan sa Ginoo dahil wala niya sunda ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Busa kung gusto sa usa ka Kristohano nga silutan siya sa pag-atubang niya sa Ginoo, magpakabisi siya sa pagpangita sa salapi, sa kwarta. Matod pa sa usa ka banggiitang Kristohanon, si George Mueller, "It is ill disposes the servant of Christ. It's ill disposes the servants of Christ who will seek to be rich and great and honored in this world, where his Lord was poor and mean and despised." So contrary, kung ang usa ka Kristohanon ang iyang gipangita, mahimong masapian, mahimong sikat nining kalibutan na, mahimong honorable nining kalibutan na, opposite na sa kinabuhi sa iyang master nga maong atong Ginoong Jesucristo. Kung sa atong Ginoong Jesucristo niyang kalibutan na, he is poor, mean, and despised by majority sa mga tao. Muna nga sa verse 10, ang paghigugma sa kwarta, makadaot yon. Kontra sa Ginoong Diyos ang paghigugma sa kwarta. Kung ang imong kinabuhi gihurot mo sa pagpangita sa kwarta, kontra na sa Ginoo. For the love of money is the root of all evils. So sa tanang kayawanon, ang paghigugma sa kwarta, muna ang ugat sa tanang pagkayawanon. Some people reaching for aid have strayed from the faith and stabbed themselves with many pains. Kinsay istoryahan nini ang mga Kristohanon. Nga naman,
dunay faith dinhi. Some people in reaching for it have strayed from the faith. Unsa nga faith? Faith niya sa atong Ginoong Kristo, and stab themselves with many pains. Paano ba mahigugma ang usa ka Kristohanon sa salapi o sa kwarta? Paano bang masabi nato nga mas gihigugman niya ang kwarta kaysa Ginoong Kristo, kaysa Ginoong Dios? Kini ang tubang. Kung wala siya ay kwarta, aburido ang iyang ulo. High blood siya pag walay kwarta. Dili gahatag og tithe sa Ginoo through sa simbahan. Bisag nahibalaan na niya nga kini gipangayo siya sa Ginoo kay sayang ang ihatag, magamit kini sa personal nga panginahanglan or maidugan sa iyang savings. Matod pa sa Ginoong Kristo, ang kang sisa ang sa Ginoo sa Ginoo. Gipangayo sa atong Ginoong Dios ang ikanapulo sa atong kinitaan. Kung dili niya kini ihatag sa Ginoo, gisugo sa Ginoo, kaniya isip Kristohanon, mas gihigugman niya ang kwarta kay sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Ang oras ug adlaw nga gipangayo sa Ginoo nga simbahon siya, kauban ang ubang mga Kristohanon, iya kining ipangita og kwarta kay sayang ang kitaon ni anang panahona. Kung sa panahon nga daghan siyang kwarta, happy kayo siya, o gakalimtan na niya ang Ginoo. Munang delikado. For the love of money is the root of all kinds of evil. Nagpasidaan ng daan ang Ginoo through His written word sa mga Kristohanon nga ang paghigugma sa kwarta ay ugat sa tanang matang sa yawanong binuhatan. O daghang mga Kristohanon nga gusto gayong madato, nahimula ginoon sila sa ilang pagtuo sa Ginoong Hesus o nabalhog na hinoon sila sa mga kasakitan. Money is important. Importante kayang kwarta. Pero ato gyong sosyon ang atong kaugalingon kay basig mas nahigugma na kita niini kaysa Ginoo. Matod pa sa usa ka manunulat, we are to work hard and make money for our names. But when those things are the main pursuit of life, then Jesus is against it. To make Him first and foremost in our lives is the key to true prosperity. So ato ginang hinumdumandaan nga ang usa ka Kristohanon dili niya irurot ang iyang oras sa iyang kinabuhi sa pagpangita sa kwarta dahil mahimo siyang mukhang pera. 1 Timothy chapter 6 verse 11, ang dapat paningkamutan sa usa ka Kristohanon mao ang pagkamatinud-anon niyang musunod sa atong Ginoong Kristo. Matod pa ni Apostle Paul kay Timothy, but you, Timothy, as a person dedicated to God, keep away from all that. So asa mo pahawa si asa likayan ni Timothy nga keep away from all that, ang paghigugma sa kwarta. Instead, pursue righteousness, sumuning buhaton sa usa ka Kristohanon. Pursue righteousness, godliness, faithfulness, love, endurance, and gentleness. Imbis ang paningkamutan sa usa ka Kristohanon ang masapian sa salapi financially, biyaan kini niyang ambisyon o ang pagkamatarong, pagka-Diyos nun, pagkamatinud-anon sa atong Ginoong Kristo, siyang pagtuo, pagkamalahotayon, ug uban pang makadiyos nga batasan. Busa sa tanang mga Kristohanon, susihong gyud nato ang atong mga kaugalingon. Kung salapi ba ang atong kailangan sa pagkakristohanon o ang Ginoo mismo. Kung dunay panahon nga mahina ang panudanan sa atong financial o material nga aspect, parehas ba kita ni Habakuk nga nagasimba gihapon sa Ginoo. Matod pa ni Habakuk sa iyang testimony sa Old Testament, Habakuk chapter 3 verses 17 to 18, mo ning giingon. When the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, when the olive trees do not produce, and the fields yield no crops,
When the sheep disappear from the pen, and there are no cattle in the stalls, verse 18, yet I will rejoice because of the Lord. I will be happy because of the God who delivers me. Habakkuk chapter 3 verses 17 to 18. Nabisan maranasan niya ang kapobrehon sa iyang kinabuhi, materially, financially, mahigog, magasimba lang gyapon siya, magakalipay lang gyapon siya sa iyang Ginoong Dios nga naga-deliver sa kaniya. The pursuit of wealth is a dangerous path for Christians and one which God warns about. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, sa mga sapian nga mas gihigugman nila ilang kwarta kaysa Ginoo, mas sayon pa musulod sa gingharian sa Dios ang usa ka kamel sa bangag sa dagom kaysa sapian nga mas gihigugman niya ang iyang kwarta ngadto sa gingharian sa Dios. So grabe na nga warning sa atong Ginoong Kristo. For the love of money is a road of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and first themselves with many grief. If riches were a reasonable goal for the godly, kung mao gini ang gusto sa Ginoo nga masapian ang iyang individually ang iyang mga sumusunod, ang mga Kristohanon, then Jesus would have pursued it. Maunta ni iyang gipakita, gihatag niya nga halimbawa ang example sa iyang kinabuhi for 33 years. Maunta niya ang dapat sundon sa mga Kristohanon, but he did not, preferring instead to have no place to lay in his head and teaching his disciples to do the same. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa Matthew chapter 8 verse 20, muna niyang gingon nga siya nga anak sa tao wala manggani mabutangan sa iyang ulo o wrist. Nga ibig sabihin financially dili gid siya sapian. It should also be remembered that the only disciple concerned with wealth was Judas. Ang kaisa-isa niyang disciple o sa 12 ang 11 okay ra, ang isa nga naglahi nga mas concerned kini nga tao nga disciple niya, nga apostles niya sa kwarta, mao si Judas. Nga gani gibaligyan niya ang atong Ginoong Kristo for 30 pieces of silver sa ilang kapanahonan. Price sa usa ka ordinaryong slaves. Ang presyo sa atong Ginoong Kristo sa mga mata ni Judas ay presyo sa ordinaryong slaves sa ilang kapanahonan. 30 pieces of silver. The truly godly person is not interested in becoming rich. He possesses inner resources which furnish riches far beyond that which earth can offer. Sumuna mga igsoon, pakatandaan nato nga dapat kitang mga Kristohanon satisfied, i-enjoy nato ang anaa nato ug masatisfy kita sa gitugot sa atong Ginoong Dios nga anaa nato. Kay kung i-ambisyon nato ang pagkasapian, kontrary na sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Naton ang babasa nga klaro kayo. 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 11. Ang i-ambisyon sa usa ka Kristohanon sa iyang kinabuhi habang siya ay nagulat nga atubang sa atong Ginoong Kristo ay ang pagka-righteous niya, ang naaton sa verse 11. Kompleto tong verse 11. Nga muna ang dapat nga ambisyon niya sa iyang kinabuhi. Nga mahimo siyang dedicated sa atong Ginoong Dios, mahimo siyang outwardly matarong yun sa paningin sa uban, tungod kay inwardly matarong man siya, Diyos nun siya, faithful siya sa atong Ginoong Dios, ana makita ang gugma gayon, endurance, pagkamalahotayon, ug gentle nga tao.
muna ang gusto sa atong Ginoong Dios sa tinuod nga Kristohanon. Og daghang kay salamat sa tanan nga padayon milahutay sa pagpanan-aw niini nga pagtulunan. Dinhi kita magtapos og daghang kay salamat sa inyo. Naway ang atong Ginoong Dios ay padayon og padayon nga manalangin kaninyo according to your faithfulness, through giving blessings according to your needs. And the Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen, amen, and amen.